Uy, tigay ko gusto na no. Welcome back po mga kaspero sa ating panibagong episode. Samahan niyo po kami sa dayo sa araw na to. At kasama ko sila si Joy Adventure, Native Channel, Papa Tonyo at si Silent Hunter Bugoy. Pagkadating nga namin dito sa spot mga kaspero ay bumuhos ang malakas na ulan at pagkatapos yan ay ang linaw na ng tubig dito sa spot at dito habang nagpapahinga ako sa itaas ay may nakita ko mga kawan ng mga barakuda nandun sa ilalim. Kaya agad ko itong dinive down mga kaspero at tignan sa ilalim kung good size na ba ito at nakatira naman tayo mga kaspero. Pagka-abot ko pa lang dito sa ilalim mga kaspero ay nagsilapitan kagad sila at pumili kagad ako ng pinakamalaki sa kanilang grupo at tirahin ko na sana dito mga kaspero kaya lang biglang nag-lock yung ano ko, yung trigger at hindi ko na-unlock yung safety lock. At dito sa ating pangalawang attempt ay yun, nakatira tayo mga kaspero at na-double kill pa natin. Umana ako dito mga kaspero dahil nga need namin ng pang-ulam at medyo madalang din tong spot naming napuntahan mga kaspero dahil nga wala masyadong agos at hindi nagsilibasan yung mga pelagic dito sa spot. At dito sa ating panibang pasisid mga kaspero ay nakita ko ulit yung mga kawan ng barakuda at binaba ko naman mga kaspero at bala kong pumana naman ng isa. At ayan mga kaspero, ang dami nila. Dito mga kaspero, bala ko sanang magdubol ulit at sa kakapili natin ay wala tuloy tayong natira mga kaspero hanggang lumayo sila ng tuluyan at hindi na bumalik. Nakailang dive na tayo mga kaspero matapos nating makita yung mga barakuda pero wala talaga tayo nakita mga target sa spot na to at nag-decide na akong bumalik sa bangka at umahon dahil nga tanghalian na at nagutom na kami. Mana ka bay? Mana ka? Wa, nagsawi lang ko ira ko. Yan mga kaspero, nakarindi na pala si Papaton yun ang ulam natin. You know, yung huli natin na ano na rumpi. Wala kayo? Sinabaw na niya. Yan. Sabaw. Kusugot ka sa kawan. Si Joy, namana pa kasi Pingita gusto ko pa na niya makahuli ng ano, yung mga indangan. Right mga kaspero, tapos ito yung kumain na at mamaya lilipat kami sa Alipio. Sa isang bahura dun, nandun. Bahura native yun. Alright. Alas 4 na to ng hapon mga kaspero at
Andito kami sa isla ng Kabunlawan at sila Bugoy, Joy Adventure at Native Channel ang namana nandun sa spot ng Alepio mga kaspero at pagkatapos nilang mag-dive doon ay lumipat kami dito sa isla. Try kong mag-dive dito mga kaspero dahil nga sabi ni Joy Adventure sa spot na to ay marami daw surahan. Kaya try natin dito mga kaspero kung may makita ba tayo. Pagkatapa ko dito mga kaspero ay may nakita tayong isang suno andun sa unahan. Kaya lang medyo may kalayuan at hindi ko na lang sinundan. At nag-ambush pa ako dito. At ang daming ilak mga kaspero. At focus lang tayo dun sa mga surahan mga kaspero. At sa time na to ay wala pa rin tayo nakitang mga surahan. At dito sa ating next step mga kaspero ay may nakita sana tayong malaking suno mga kaspero. Estimated ko noon nasa 2 kilos ata at hindi natin tinira. Ng surahan talaga yung target natin kasi yun yung pangulam natin sa hapunan. Alam nyo naman mga kaspero kapag ang surahan ay inihaw ay napakasarap po niyan mga kaspero at ang taba po ng isda na yan. At dito mga kaspero ay nag-ambush pa ako at may nakita na sana tayo na surahan kaso lang hindi lang lumalapit sa atin. At nag-wait pa ako dito mga kaspero ng mga ilang segundo pero hindi talaga lumalapit sa atin. At dito mga kaspero ay nabot natin ng dilim kakahanap ng surahan dito sa spot at bala ko ditong bawasan yung mga ilak mga kaspero at nakatira naman tayo ng isa. At ayun mga kaspero sa pool kahit madilim na at hindi na masyadong klaro dito sa ilalim. At pagkatapos nga nitong mahuli natin ang ilak mga kaspero ay bumalik na ako sa bangka at umahon na. Dahil nga magna-night dive pa kami dito sa spot na to at maghanap ng mga surahan. At ayun mga kaspero, nag-ready na sila para sa night dive at dito nauna tayong mag-dive sa kanila dahil nga excited tayong makapana ng mga surahan dito sa spot at sana makatira tayo ng isang surahan sa dive na to mga kaspero. At sa unang isda natin sa gabi na to mga kaspero ay isang singsingan at same lang po to sa surahan ng lasa kaya lang hindi na ito lumalaki masyado at good size na po ito, gantong kalaki. At dito sa next dive mga kaspero, surahan talaga yung hanap natin pero wala tayong nakita at halos mga singsingan lang ang huli natin. At dito may nakita tayong isa mga kaspero kaya panain na natin to.
Apat lang na singsingan ang ating huli sa night dive na tumakas pero at iwan ko kung saan na yung mga surahan kanina at pagkatapos nating mapana itong singsingan na tumakas pero ay umahon na ako at nakaramdam na ako ng pagod kakahanap sa mga surahan. Ha? Mga kuan, mga singsingan. Wala surahan. Ayan, kapag ko. Singsingan lah, lamay subaon. Sa may pasurahan. But right, tilahin natin. But is na. Good morning po mga kaspero at dito na po sa ating dayo at dito kami nagdidive sa isla ng Kabunlawan pa rin at malapit lang po ito sa ating napagpamanaan kagabi. Kung iyo pong napansin mga kaspero ay wala tayong gloves pati na rin yung medyas natin kasi nakalimutan nating dalhin at naiwan doon sa isla at hindi po madali mag-load ng rubber mga kaspero lalo na kapag walang gloves dahil nga madulas ito sa kamay at habang tumatagal ay masakit din ito sa kamay. At dito mga kaspero ay nakatira pala tayo ng isang red bass kaya lang hindi tayo nag-video at pagkatapos ating magpahinga mga kaspero ay binalikan ko yung red bass sa ilalim para i-retrieve kasi sumabit ito mga kaspero dahil nga hindi natin nahila kaagad yung line pagkatapos nating tirahin. At ayun mga kaspero, sumabit talaga at bala ko sana itong patayin muna bago kunin yung mga lubid na sumabit at ang pagtingin ko ay madaling lang naman kunin yung lubid sa bato ay tinanggal ko na. At ayan, natanggal naman mga kaspero at paahon na tayo dito. At tinawag ko pala si Joy Adventure mga kaspero para bantayan ako sa itaas habang nagre-retrieve tayo sa isda na to kasi medyo may kalaliman na po ito mga kaspero. Bro. Pagkatapos nating ma-secure yung red bass mga kaspero ay dito nakikita tayo ng isang king mac kaso medyo may kalayuan po ito at nag-dive ako sa mga 5 meters para habulin at para mapansin din tayo sa king mac na to at hindi nga tayo nagkamali mga kaspero ay napansin naman tayo at bumalik pa sa atin at nung maklose ko na ang gap mga kaspero ay tinira ko na.
Pagkatapos ng ilang minuto mga kaspero ay ayan, nanghina na yung tangigi at madali lang itong nahila natin pa itaas. At pagkahawak ko nga sa kanyang ulo mga kaspero ay may napansin akong taga sa kanyang likuran na nakatusok pa. At medyo matagal na itong taga sa kanyang likod mga kaspero kasi kinakalawang na. At nakawala siguro to. At para sa atin talaga tong isda na to. At ito yung naging pangalawang huli natin sa araw na to. Isang king mackerel or tangigi mga kaspero. At dito sa ating panibagong pagsisid mga kaspero ay may nakita kong malaking bato sa ilalim natin at habang nasa taas pa lang tayo ay may napansin akong mga surahan dito. At yun nga, habang papunta pa ako sa bato ay nakita ko na yung mga suran at andun sa parting malalim at magtry akong mag-ambush dito. Nagbaka sakali na lumapit sa atin. Makalipas ang ilang segundo mga kaspero, pag-aantay natin dito sa mga surahan ay hindi talaga lumalapit yung surahan sa atin at paikot-ikot lang dun sa unahan at may kasama pang red bass mga kaspero. Dahil nga may nakita tayong red bass doon sa ating previous dive mga kaspero ay nag-dive ako dito sa parting mababaw na at hindi na doon sa parting malalim kasi kapag doon tayo mag-ambush ay lalong pumunta sa malalim yung mga isda at dito habang papunta pa lang tayo sa ilalim ay may nakita tayong dalawang tribali pero hindi natin yan tinira kasi yung target natin dito is yung mga red bass talaga. Nandyan po sa unahan yung malaking bato mga kaspero na pinag-ambusyan natin kanina at ayan, may isang red bass na nakita tayo at medyo maliit lang yan at mas malaki yung lumapit sa atin at ito, tinira kagad natin at ang ganda pa ng patama natin mga kaspero na span siya talaga at madali lang natin itong na-secured kaya tinawag ko kagad si Papa Tonyo para ilagay ito sa bangka mga kaspero. Ah! Ah!
panibagong pagsisid mga kaspero at nag-move ako sa unahan para maghanap ulit ng mapapana. Dito natin mahuli yung pangatlong red bass natin. Medyo nagulat ako dito mga kaspero dahil nga lakas ng putok ng dynamite fishing at hindi lang ako nang nagulat kundi yung suno rin na nasa tabi ko lang at dito nagambos pa ako, nagaantay ng mapapana. At sa kakafish call natin mga kaspero ay may nakapansin na isang red bass at papalapit sa atin mga kaspero at dito nag-ready na tayo. Lumapit talaga ng gusto sa atin mga kaspero at yun natira natin. At pagkatapos ating may tira ay iniwakan ko kagad yung line mga kaspero para hindi sumabit sa mga bato. Another dive at another putok na naman ang ating narinig mga kaspero. Grabe, non-stop talaga yung mga dynamite fishing dito sa Palawan. At halos kada dive ko mga kaspero ay may marinig talaga ako na mga putok. At kailan pa kaya ito matigil? At dito mga kaspero ay nag-ambush pa tayo hoping na makahuli ng mga malalaking isda dito sa spot. Wala tayong nakitang target mga kaspero kaya umahon na lang tayo at nung tiningnan ko yung bangka mga kaspero ay ando na sila lahat at umahon na, kaya ang ginawa ko dito ay inunload ko yung spear gun ko para bumalik na din sa bangka. Gaya ng sinabi ko kanina mga kaspero ay hindi madali talaga na walang gloves. Kapag naglo-load ka or nag-unload ng spear gun ay masakit talaga sa kamay.
Inog abot. Right ko. Adri sa kat. Apa ni itu? Tahu lain ni. Tulong rin ba sa ko? Ano labay? Makailan niya kapay nga baksaw niya to sa tapay. Ano labay? Pagkatapos aming manghalian mga kaspero ay bumiyahe na kami pauwi sa isla. Nami uli bay. Agoy. Right. Hello. Lagi niya sa niya lang naman. Kunsa man? Oh, ribos kasi ko na. Kalang ray. Advance. Alright, puno yung dalawang banyera. Alright. Uy, bigay ko sila no. Tuhatag. Singsingan. Ang gamay na ito. Tinigi. Kilo. 10 kilo kay katong unang kuan. Ayang halin 54 man. Oo. Kamay ka to ay. Gamay gani. Ako to akong tuwag tinay. Katong